Praise the Lord po everyone at pagbati po sa pangalan ng ating Panginoon. Ngayon ay Monday at katulad ng sinabi ko mga kapatid, meron tayong bagong lesson. At ang lesson natin ay merong title na Extraordinary. Okay, so tayo po mga kapatid ay magpasalamat sa Panginoon at tayo ay manalangin. Praise God, hallelujah. Purihin ang pangalan mo, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah, sinasamba ka, dinadakila ka, Panginoon, niluluwalhati, O Diyos, hallelujah, ang pinakamataas at pinakadakila mo pong pangalan. Naririto kami, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, hallelujah, ay muling pasalamatan sa bagong araw na ito na idinagdag mo sa amin at mga fresh na biyaya, Panginoon, na inilalakip mo at kami, Panginoon, ay tunay na nagpapasalamat sa iyo. Muli basbas, Panginoon, ang aming hiling, O Lord God, sa bagong lesson na ito na amin po, Panginoon, tatalakayin na kasama ka at ikaw, Panginoon, na author ng lahat ng biyaya, Panginoon God, maging ng aming buhay ay totoong aming pinasasalamatan dahil sa dakilang layunin mo, Panginoon, para sa amin. Kaya, O Diyos, iniaasa namin sa iyo ang lahat at nagtitiwalang ikaw, O Diyos, ay hindi mawawala sa aming pag-aaral na ito, kundi, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang siyang mangunguna, magbabasbas, magpapala, Panginoon, sa bawat isa. Ito, Diyos, sa isang mo namit dalangin at inihahatid ang lahat ng kapurihan sa iyo lamang pong pinakamataas at pinakadakilang pangalan. Sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Okay, so thank you sa inyong lahat. Okay, so ang ating bagong topic ay extraordinary. At ang sabi, the life you're meant to live. So ito daw yung buhay na dapat ay meron tayo. Okay, at ang ating lesson 1, ang chapter 1 mga kapatid ay extraordinary. Okay, so una mga kapatid ay ang mga salita ni Apostle Paul na makikita natin sa 1 Corinthians 2:9. At ang sabi mga kapatid, no eye has seen nor ear has heard and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Okay, at yun ay sa New Living Testament version. Basahin ko po sa inyo sa King James. At ito ay 1 Corinthians 2:9. Okay? At ang sabi dito ni Apostle Paul, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Okay, so kagaya raw ng nasusulat, hindi nakakita ang mga mata, ni hindi nakarinig ang mga tenga, at ni sa isipan ay hindi pumasok sa isipan nating tao kung ano ang layunin ng ating Panginoon sa atin na kanyang mga minamahal. Imagine niyo mga kapatid, hindi raw pumasok sa ating isipan kung ano ang mga bagay na inihanda at inilaan ng Panginoon para sa atin na kanyang mga minamahal. So ito'y pagkakataon mga kapatid upang malaman natin kung ano ang mga bagay na inihanda ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon sa atin na napakadakila at ang sabi nga extraordinary. Okay, so yung mga words na ito mga kapatid ay para bagang nagpe-paint ng larawan ng isang hindi mo ma-imagine mga kapatid na extraordinary existence na malayo mga kapatid doon sa kaisipang mortal, no? Sa kaisipan natin bilang tao, hindi natin nalalaman or nararanasan. So maaaring masabi natin mga kapatid na narinig na natin ang mga salitang ito before at ito ay sabihin natin merong relasyon o kaugnayan doon sa mga heaven's glory. Subalit, sa actual mga kapatid, kung uunawain daw natin ang mga sinasalitang ito ni Apostle Paul, ito ay isinulat ni Apostle Paul for here and now, para dito at para ngayon, hindi para doon sa heaven. Ano? Ibig sabihin, mararanasan natin dito. Sapagkat ang writer na si Apostle Paul ay nagpatuloy at sa verse 10 ay makikita natin ang kanyang sinabi, but we know these things because God has revealed them to us by His Spirit. So nalalaman daw niya yon o nalalaman nila sapagkat yung mga bagay na yon ay inihayag ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Okay, so
si Paul, mga kapatid, na nagsimula sa beginning ng church ay yung na-move, mga kapatid, na kilos ang kanyang puso, ang kanyang damdamin upang gawing hayag, no, sa atin ang mga dati nakatagong mga bagay sa ating mga paningin, sa ating pandinig, sa ating imagination. So, isinulat din ni Apostle Paul sa Book of Ephesians 3:9 and 10, "My task is to bring out in the open and make plain what God, who created all this in the first place, has been doing in secret and behind the scenes all along. Through followers of Jesus like yourselves gathered in churches, this extraordinary plan of God is becoming known and talked about even among the angels." O yan, mga kapatid, no? So, inihahayag ni Apostle Paul ang mga bagay na sa atin noon ay nakatago, na hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, hindi natin nai-imagine. Pero ngayon ito ay binuksan or binubuksan ni Apostle Paul sa lahat ng nagbabasa, sa lahat ng iniibig ng ating Panginoon. Kaya mapalad tayo na natuto tayong magbasa ng Bible, natuto tayong kumilala sa Panginoon upang magkaroon tayo ng kaalaman sa dakilang layunin ng Panginoon na meron siya para sa atin. Okay, so merong isang person, mga kapatid, above all others, na nagde-desire ng isang extraordinary buhay para sa atin, no? At yun ay yung Ama na kung saan ay nalulugod, higit siyang mabuti kaysa sa ating physical father, no? At yung mga achievements ng kanyang mga anak ay gustong-gusto niya na makitang nangyayari sa atin. So, at ang kanyang pangalan ay God, no? Ito yung pangalan ng one person na yon na nagsisiyahan, na nagde-desire na maabot natin yung mga bagay na kung saan ay pwede nating maabot. Kaya lang, hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, at hindi natin nai-imagine. So, walang ibang kasiyahan ang ating Panginoon na magpapasaya sa Kanya. Walang bagay na magpapasayang tangi sa ating Panginoon kung hindi yung makita niya na tayo ay nakakaabot doon sa highest potential na inilagay niya sa ating pagkatao. So tayong tao, mga kapatid, ay mayroong kani-kanyang potential. At yung potential na yon hindi natin nadidiscover sa ating mga sarili. Maliban ng kung hayaan natin na i-exercise ang potential na yon at tayo mismo sa ating mga sarili ay namamangha. Kagaya, mga kapatid, ng meron ditong program, mga kapatid, ng sport na kakaiba na talaga namang sasabihin kung pambihira ang mga sports na yon, dahil yung mga napakahihirap na mga bagay na kanilang ginagawa na hindi lamang basta makukuha sa mga gym na kanilang pinagdadaanan, kundi yung strength ng kanilang body na upang ang maraming bagay na kung saan, mga kapatid, ay kanilang pagdadaan ng test doon sa parang sport na contest, no? At talagang bibihira, mga kapatid, ang nagiging champion pero nagagawa ng tao. Imagine niyo, at kuminsan babae ang winner. Kaya meron tayong kakayanan na kung saan ay hindi natin nadidiscover, at lalo na, mga kapatid, na tayo ay nasa spiritual na hindi natin alam ang mga extraordinaryong bagay na pinaplano at inihanda na ng Panginoon para sa atin. Okay, so kapag nasabi nating extraordinary, no? Yung marinig lang yon ay para bagang merong isang bagay na amazing na mula sa salitang ito upang mag-desire tayo at lumampas doon sa tinatawag na normality, no? Na i-break nito, mga kapatid, ang ating status quo, ibig sabihin yung present nating kalagayan. At yon, mga kapatid, ay nagde-define, ang extraordinary ay nagde-define na beyond what is usual, exceptional, exceeding the common measure. So, nalalagpasan nito yung common na measure nito. At ang salitang ito, mga kapatid, ay nag-i-include ng mga words na
remarkable, amazing, marvelous, unimaginable. So, imagine niyo yung mga words na yon mga kapatid, kung yun ay nasa sa atin. Ibig sabihin, meron tayong gayong katangian. So, upang ito raw ay lubos natin o higit pa nating maunawaan, ang opposite nito mga kapatid ay common, normal, usual. So, yun tayo. Pero, ang ito ay malagpasan, mga kapatid, no? Ang malagpasan natin ang pagiging common natin, ang pagiging normal natin, ang pagiging usual natin. Ang ibig sabihin nun, nagiging extraordinary tayo. Yan. So, isipin natin sumandali ito, mga kapatid, sapagkat ang opposite ng extraordinary ay normal. So, kung tayo mga kapatid ay magiging honest sa ating mga sarili, gugustuhin natin mga kapatid na ang ating buhay ay hindi lamang manatili sa normality, no? Gusto naman natin mga kapatid na umangat kaysa doon sa normal. At kung maaari, huwag nang bababa pa doon sa normal, ano? At dahil kapag bumaba pa sa normal, abnormal na yon. Okay, so yung bagay na yon mga kapatid ay malibang masuppress or malagpasan, ano? Natin ay maghahatid yun sa atin mga kapatid ng desire sa ating kalooban upang bawat isa sa atin ay umangat, tumaas kaysa doon sa commonness na tinatawag na kinalalagyan natin. Yung tayo ay mag-yearn or yung maghangad mga kapatid na tayo ay maging extraordinary. Mapapansin natin mga kapatid doon sa mundong ito na karaniwang nagiging hit sa mga film, sa mga pelikula, mga kapatid, ay ang mga palabas na kagaya ng The Spider-Man, Superman, The Incredible Hulk, Star Wars, Lord of the Rings, Chronicles of Narnia, Matrix, Fantastic Four, The Incredibles, X-Men, Harry Potter, Pirates of the Caribbean, di ba? Ito yung talagang kumikita ng malaki. At yun ay hindi, mga kapatid, karaniwan. Hindi mga pelikula, mga kapatid, ng pangkaraniwang mga tao. At idagdag pa natin dito yung mga heroes na napapanood natin, mga kapatid, sa mga pelikula. Kagaya ng Batman, Iron Man, Indiana Jones, Zorro, yung pelikula, mga kapatid, ni Mel Gibson na ano nga ba yun? Braveheart, na nandoon ang kasaysayan ni William Wallace, at Robin Hood, yun mga kapatid, at etc. So, ito yung mga ito yung mga kumikita talaga sa takilya, yun nga sabi, no? Na talagang tumatagal at naluluma yung kanilang film, pero ang videos nila mga kapatid ay patuloy na pinanonood, no? At gustong-gusto natin yung mga pelikulang yun, lalo ang mga bata, mga kapatid, no? At sabi nga ni Reverend Bieber, in fact, as of 2009, 17 of the top 25 all-time blockbuster movies fall under these categories. Okay? So, ito ay almost 70% ng percentage na varies only slightly if you extend the poll to the top 50. So, nagiging blockbuster sila itong mga film na to. Bakit? Mga extraordinary, mga kapatid, ang kanilang mga kasaysayan. So, ito yung gustong-gusto ng mga tao, ang sila ay maging somebody na hindi pangkaraniwan. Okay, so, bakit hindi yung mga film na tungkol sa love stories, police stories, or crime stories, or drama ng friendship, family, or love? Bakit hindi ito, mga kapatid, ang nagiging blockbuster? Di ba? So, makikita natin, mga kapatid, na ang dahilan, ang extraordinary, mga kapatid, ay yun ang layunin ng Diyos kung papaanong tayo ay kanyang nilikha. Hindi naman ibig sabihin na tayo maging kagaya ni Spider-Man o ni Batman na lumilipad. Kundi ito ay nasa plano na ng Panginoon na mula pa sa pasimula ang tayo ay maging extraordinary. Ayan. Sabi dito, Christian's image o Christianity's image. Unfortunately, ang plano ng Panginoon, mga kapatid, at yung pagsasakatuparan o pagtupad nating tao sa plano na yon ay hindi
hindi pareho. Ibig sabihin, ginaganap natin ang plano ng Panginoon pero hindi exactly doon sa plano niya. At ang isa sa main reasons na sabi nga ni Reverend Beaver, pagdating sa Christianity, noong siya hindi pa nagiging Christian, ay ayaw niyang maging Kristiyano. Ayaw niya yung, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo noon na nakita niya yung pastor na nakachinelas lang at minsan ay nakapaalang at ang kanyang mga anak ay mukhang weird. Ito yung paningin niya noon sa Christianity. At pagdating naman doon sa kanyang asawa, o ayaw niya na si Sister Liza ay maging yung parang out of fashion, no? Parang wala sa mundo, no? Na ating ginagalawan. Parang hindi siya taga rito. yun ang way ng pag-express, mga kapatid, ni Reverend Beaver tungkol sa kanyang asawa sa pagiging Kristiyano, at ayaw niya yung arena ng Christianity, mga kapatid, ay hindi niya gustong pasukin dahil doon sa ganong larawan na ini-imagine niya na magiging kalagayan niya at ang kanyang mga anak na magmumukhang weird dahil sa old-fashioned style ng Christianity, At yun, mga kapatid, sabi niya, ayaw niyang maging ganon ang kanyang pamilya. Subalit, ito ang sinabi ng ating Panginoon, kung paano mula sa simula ay makikita natin, mga kapatid, hindi pangkaraniwang tao si Adam. Okay, at ang sabi, mga kapatid, God spoke, "Let us make human beings in our image, make them reflecting our nature. Let us make man according to our image." And sabi ng Panginoon, di ba? So they can be responsible for the fish in the sea, the birds in the air, the cattle, and yes, earth itself, and every animal that moves on the face of the earth. God created human beings. He created them godlike. He created them godlike, reflecting God's nature. O yan, mga kapatid, He created them male and female. God blessed them, saying, "Prosper, reproduce, fill earth, take charge." Genesis 1:26-28. So, ang tao ang pinagkatiwalaan ng Panginoon na mag-take in charge sa lahat ng kanyang nilikha. Yan. So, makikita natin ngayon, mga kapatid, si Adam, at alam nating late na dumating, mga kapatid, si Eve, at nauna si Adam, no? Pero si Adam, mga kapatid, ang binigyan ng tungkulin ng Panginoon na iharap ng Panginoon sa kanya ang lahat ng kanyang creation, bigyan mo yan ng pangalan. At sabihin natin, mga kapatid, na kagaya ng explanation ng isang pastor na narinig ko, na ang katulad doon noon ay ang pagtuturo natin sa mga bata na may picture, halimbawa, may iba't ibang pictures ng animals, fruits, or lahat ng creation ng Panginoon. Pero hindi sa isang sabi, mga kapatid, ay alam na ng bata o alam na natin. Tayo ay hirap tandaan ang lahat ng bagay. Alam ba natin ang lahat ng pangalan ng mga hayop? Kilala ba natin talaga sila? Alam ba natin ang pangalan ng bawat isa ng mga bagay na nasa dagat o nasa ilalim ng dagat? O mga hayop na nandito sa ibabaw ng lupa, lalo na yung mga kulisap? Ako, bihira lang ang kilala ko sa kanila. Honestly. Okay. So, at paano natin matatanda ang lahat yun? Pero, tingnan natin, mga kapatid, ang pagiging extraordinary ni Adam mula ng pasimula. Na binigyan siya ng Panginoon, siya ang in charge, mga kapatid, sa pagpapangalan sa kanila. At natatanda ang lahat ni Adam yaon kung ano ang pangalang ibinigay niya sa kanila. O, di ba kahanga-hanga yun, mga kapatid, no? At sasabihin natin na, siguro nawala yun dahil nahulog si Adam sa kasalanan at maging si Eve. So, wala na siguro yung ability na yon o yung kakayanan na yon. Subalit, ang sabi, mga kapatid, si Apostle Paul ay nagbigay sa atin ng explanation na katulad ng sinabi dito, mga kapatid, no? Just as one person did it wrong and got us in all this trouble with sin and death, another person did it right and got us out of it. But more than just getting us out of trouble, He got us into life. Romans 5:18. So,
yung word na life dito mga kapatid ay hindi lamang nangangahulugan o nagdi-describe ng buhay na magkakaroon tayo doon sa heaven. Ito ay buhay na meron tayo or pwede nating makita at maipamuhay, maranasan dito at ngayon. So, kung papaano sa pamamagitan ng isang tao ang kamatayan at ang kasalanan ay dumating, pero sa pamamagitan din naman ng isa, tumutukoy sa ating Panginoon at ginawa niya ang tama at tayo ay kinuha mula doon sa mali upang alisin tayo doon sa kamalian at ilagay tayo sa tama. Subalit hindi lang yon, kundi mula doon sa mga trouble na yon ay binigyan niya tayo ng buhay. Okay? So yung buhay ay niregain at nirestore sa atin ng ating Panginoon. Yung buhay na hindi lamang itong buhay na ito na ipinamumuhay natin sa Panginoon, no? Pero kapag namulat ang ating mga mata, ay pwede tayong maging extraordinary. Hindi ako tumutukoy mga kapatid doon sa mga film na aking sinabi na kagaya ni Spider-Man, ni Batman, ni Harry Potter, no? Hindi yaon mga kapatid. Kung hindi above normality, ay pwede tayong makapamuhay as extraordinary. At magbibigay tayo ng mga ilang karanasan na meron sa banal na kasulatan upang makita natin na ang tao ay nabubuhay extraordinary na pamumuhay. Okay? So, sa katotohanan, ang Panginoon ay hindi lamang nagde-desire na tayo ay makapamuhay sa extraordinary pamumuhay, subalit ang tayo ay ma-equipped na gawin ang bagay na yon. Ibig sabihin ay hindi lang natin maranasan minsan, hindi lamang natin maranasan ng sandali, kung hindi ito ay mamalagi sa buhay. Kaya nga equipped, no? So, wag daw natin kalimutan ang mga salitang ito. God not only desires you to live extraordinarily, but also has equipped you to do so. Ayan mga kapatid, no? So, ine-encourage tayo mga kapatid ng pag-aaral na ito upang kasi sa pagiging normal ng ating buhay, sa pagiging normal ng ating pagiging tao, mga kapatid, anong nangyayari sa atin mga kapatid? Lagi tayong weak, lagi tayong defeated, lagi tayong mga kapatid na umiiyak, lagi tayong mga kapatid na malayo sa victory, at tinatawanan tayo ng ating kaaway siguro. Hindi natin nakikita kung tumatawa siya sa atin, pero siguro dahil meron tayong power na ibinigay ng ating Panginoon pero hindi natin alam gamitin. Hindi ba? But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. So, anong ibig sabihin? Paano tayo magiging witness ng ating Panginoon? Gayong nakita natin ang Panginoon na nagsabi pa, hindi lamang natin nakita sa banal na kasulatan, nagsabi pa, kung ano ang kanyang nagawa ay atin ding magagawa. That is extraordinary life. Di ba, mga kapatid, no? So, isang remarkable, mga kapatid, amazing, extraordinary life ang hindi inilalayo sa atin ng ating Panginoon sa bawat individual, sa bawat tao, anuman ang ating profession. It doesn't matter mga kapatid kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay abogado, kung ikaw ay plain housewife, no? Stay at home wife. Walang kinalaman ang anumang profesyon sa bagay nito. Ang mahalaga sa Panginoon, ikaw ay nasa Kanya at pinaniniwalaan mo, pinaniniwalaan natin ang mga bagay na inihahayag sa atin ng banal na kasulatan. So, sabi pa nga mga kapatid, no, hindi lamang kalooban ito ng Panginoon, subalit ito ay kanyang great pleasure, ito ay kanyang malaking kasiyahan. Ang tayo ay makita niyang nagiging extraordinary sa ating pamumuhay. Okay, sabi dito, Hollywood, religious people, and our culture had painted for me a warped and limited image of God's people. So, yun ang nakita mga kapatid ni Reverend Beaver. So, nagiging limited ang image natin mga kapatid pagdating sa ating pagiging Kristiyano or pagiging anak ng Diyos. Alam natin mga kapatid kung papaano si Satan ay tinatawag na ruler of this world, the prince of the power of the air, and the God of this world. No? Kinokontrol niya yung world's system.
ini-influence niya ang mga minds ng mga taong nagtatrabaho doon at mga taong hindi nabibilang sa Diyos. Siya mga kapatid ay mayroong mga kasamang fallen angels and demons, mga kapatid, na naghahatid ng mga iba't iba't malalaking mga strategies, no? At ang nakakalungkot na katotohanan ay kalimitan ang church, mga kapatid, ay nililimitahan natin si Satan sa kanyang chief strategy sa ating mga certain behaviors, no? Kagaya ng ang tayong tao ay hindi makaalis sa alcohol, sa alak, sa mga dirty sex scenes sa movies, no? At yung bang parang meron tayong Diyos na tinanggap sa buhay natin, hindi naman tayo makalaya sa mga ganitong bagay. Samantalang tayo binigyan ng Panginoon ng Holy Ghost power, na kung saan, mga kapatid, ay meron tayong initial evidence na tumanggap tayo noon dahil kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan na magiging karanasan natin, ang makikita sa atin, na ang maririnig sa atin, upang mapatunayan na tayo nakareceive ng Holy Ghost ay naranasan natin, no? Pero pagkatapos ng mga ilang days or weeks or months, mga kapatid, salamat sa Panginoon, tumagal pa ng months, no? Pero dapat ito, mga kapatid, ay humantong hanggang everlasting, no? Na babalik uli doon sa dating gawi. Babalik uli doon sa dating bisyo. So nasaan, mga kapatid, yung power na ibinigay sa atin ng Panginoon to overcome, no? Upang tayo ay maging witness ng ating Panginoon. So ano sa palagay nyo, mga kapatid, ang imagination nyo kay Satan? Hindi kaya sila tumatawa? O bayaan mo sila makareceive ng Holy Ghost, ilang panahon lang yan. Siguro yun ang sinasabi niya. Hayaan nyo niyang mag-enjoy sumandali, babalik uli yan sa atin. Siguro yun ang nasa isipan ni Satan. At hindi siya nagkamali sa karamihan, no? So balik uli sa pagiging normal. Umangat na sana nga tayo, pero hindi pa natin na-exercise yung power ng Holy Ghost, tinanggap pa lang natin. Noong tayo makareceive ng Holy Ghost, napakaliwanag, receiving the Holy Ghost, tinanggap natin. Pero yung i-exercise yun, maaaring hindi pa natin nararanasan. Pagkatapos bumalik na ulit tayo sa pagiging normal. O di ba, mga kapatid? At nakaka-disappoint yun sa paningin ng ating Panginoon. So, mas tuso, mga kapatid, lalo ang ating kaaway sa mga ganitong bagay na nakikita niya, na nagiging pain sa atin or patibong sa atin, at iba't ibang bagay ang kanyang ginagawa. So, namimiss natin yung primary purpose ng ating Panginoon, sapagkat yung mga dakilang gawa, mga kapatid, no, ng ating Panginoon sa ating mga Kristiyano ay magbibigay sana sa atin ng discovery upang makita natin, mga kapatid, na tayong tao ay pwedeng maging extraordinary people na mayroong mga kakayanan na magdala ng mga remarkable at mga unusual na mga gawa. Ayan. So, ayan na, mga kapatid. So, buksan natin ang ating mga paningin at ang ating pangunawa ngayon sa mga bagay na alam natin at nakikita natin, nababasa natin sa banal na kasulatan. Una, si Cornelius, mga kapatid, no, ay sabi ay devout na tao. Pero siya ay Italian. Pero nababalitaan niya, mga kapatid, ang mga gawa ng mga apostles. At siya, mga kapatid, ay napaka-prayerful na tao at malimit siya ay nasa fasting, maging ang kanyang sambahayan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng yun ay memorial na. Ito yung time na binuksan na ng Panginoon sa mga Gentiles ang salvation, no? Na nung una, ang sabi ng Panginoon ay huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Ibig sabihin, uunahin ng Panginoon ang mga Hudyo na i-evangelize, and then sa kanya binuksan ang door of salvation sa mga Gentiles. So, si Cornelius ang unang record, mga kapatid, sa banal na kasulatan na Gentile, na kung saan ay nakita ni Peter na binuksan na ng Panginoon sa Gentiles ang pintuan ng salvation. At si Cornelius ay inutusan ng Panginoon na ipasundo si Peter, na nang makita ni Peter
ay sinunod niya ang tagubilin ng Panginoon, nangaral siya. Nang makita ni Cornelius si Peter noong una ay nagbigay galang siya, yumukod mga kapatid to worship Peter at ang kanyang mga kasama. Pero ano ang sabi ni Apostle Peter sa Acts 10:26? Si Peter ay namangha at kaagad ay pinatayo niya si Cornelius at ang kanyang mga kasama. Ang sabi niya, stand up, I myself am also a man. So, sa kanyang paningin, sa kanyang pangunawa dahil sa mga bagay na naririnig niya, hindi pangkaraniwang tao si Peter. At yun ay hindi gagawin ni Cornelius kung hindi yon ang kanyang naging pagtingin kay Apostle Peter. At nakita natin ang kasaysayan ni Apostle Peter na sa anino lang niya, mga kapatid, ang mga nadadaanan niyang may karamdaman na inilagay talaga sa street ng mga tao dahil nalaman nilang nandoon ang mga apostles ng ating Panginoon ay inihanay nila parang panahon ng Panginoong Hesus na siya ay nandirito sa lupa. No? At inihanay nila ang mga may karamdaman sa anino lang sa shadow ni Peter, ang nadadaanan ng kanyang shadow ay gumagaling. Imagine niyo yun. Ano si Peter nang tinawag ng Panginoon? Fisherman. Di ba? Pero nang siya makareceive ng Holy Ghost, hindi lamang basta receiving ng Holy Ghost ang naranasan ng mga disciples na yon ng Panginoon. Nakita natin at nabasa natin ito, mga kapatid. No? At ito ang naging paningin ni Cornelius kay Peter. Sila sa paningin niya ay hindi pangkaraniwang tao. Okay. At doon sa city ng Lystra, ang mga tao, mga kapatid, ay naging wild na nagsasabi sa Lycaonian na dialect, mga kapatid, na the gods have come down. Bumaba ang mga Diyos sa atin. Ang mga taong ito ay Diyos. Sino yung kanilang tinutukoy? Si Apostle Paul, mga kapatid, no? Sapagkat buong tapang nilang sinabi sa Acts 14:11 at pagkatapos ay sa 14, ang sabi ni Apostle Paul, Paul sharply corrected them, what do you think you're doing? We're not gods. Pero hindi nila mapigilan ang mga tao, lalo na nang makita kasi nila na si Apostle Paul, mga kapatid, ay tinuklaw ng ulupong, mga kapatid, no, ng poisonous snake. At anticipated na ang mga tao, mga kapatid, kung ano ang mangyayari kay Apostle Paul. Ang ito ay siyempre mamamatay na. At hinihintay na lang nilang matumba si Apostle Paul. Pero samantalang nandoon pa sa kanyang kamay, mga kapatid, na nakakagat pa, mga kapatid, yung poisonous snake na yon, ay dala-dala niya yung snake na yon doon sa apoy at doon niya pinabayaan kumawala sa kanya. So naghihintay ang mga tao na siya'y mamatay. At nang hindi mamatay si Apostle Paul, ayun na, mga kapatid, sinabi nila na ang mga Diyos ay bumaba sa atin. O kita nyo, mga kapatid, no? 28:6 ng Acts, but when it was obvious he wasn't going to, they jumped to the conclusion that he was a god. O kita nyo, mga kapatid, bakit hindi normal na makita ang gayong pangyayari sa tao na nakagat ng poisonous snake, no, ng ulupong, pagkatapos hindi man lang natinag at hindi man lang natumba? Yung kagat na yon, mga kapatid, kalat kaagad ang kamandag nun at tiyak patay agad ang tao. Pero hindi namatay si Apostle Paul. Binitbit pa niya yung snake doon, mga kapatid, sa apoy para bumitiw sa kanya. Okay, no? So, ang sabi dito, unbelievers said of the early church, these who have turned the world upside down have come here too. Ayan, mga kapatid, no? Ang sabi ng mga unbelievers doon sa mga naging believers ng ating Panginoon, no? Itong mga binaliktad na ang mundo ay dumating din dito. Acts 17:6. So, ang mga Christians, mga kapatid, ay mayroong mataas na pananaw sa mga paningin ng mga taong nasa mundong yaon. Hindi sila pangkaraniwang tao. High esteem ang ibinibigay nila sa mga taong sa mga anak ng Diyos. Okay? So, makikita natin, mga kapatid, na everyone had high regard for them. Acts 5:13. So, sa ating generation, tayo, bawat isa ay nabubuhay, mga kapatid, sa isang paraan ng pamumuhay na sino lang ang nagre-respect sa atin, mga kapatid? Yung nasa loob ng church. Yun lang ang nagre-respect sa atin. At kung minsan hindi pa tayo nire-respeto ng ating mga miyembro,
Ang tanong, bakit, mga kapatid? Dahil siguro nabubuhay tayo ng normal. Hindi tayo nakaka-rise up, mga kapatid, above, mga kapatid, sa normality ng buhay. Okay, so ang sabi dito, a journey. Ang sabi ng ating author, no, ni Reverend Bieber, yung nadatnan daw niya malimit kasi kalimitan ay umuuwi siya ng bahay na medyo late. At yung kanya namang mga parents at ang kanyang mga sisters, no, at maging yung kanyang asawa na noon, mga kapatid, ay nasa isang tahanan pa sila, ay nagtataka siya dahil yung madadat niya kalimitan natatapos na yung film na pinanonood nila. At dumating siya, ay nagiiyakan sila. Baging ang kanyang papa, umiiyak din. At ang sabi niya, what's the big deal? No? Kasi ang napanood niya, buntot na lang, yung ending na lang, mga kapatid, ng film na pinapanood ng kanyang family. At yung naririnig niya, gaano man ka-dramatic yun, mga kapatid, no? Gaano man ang kanyang yung sincerity ng mga taong pinanonood ng kanyang family ay hindi tumatalab sa kanya. Bakit? Kasi hindi niya wala siya doon sa journey ng kanilang pinanood mula sa beginning, no? Kaya hindi niya nararamdaman yung damdamin ng mga miyembro ng kanyang pamilya na lahat ay nag-iiyakan, tumutulong ang luha, alam niyo, sumisinga dahil sa iyak na talaga, no? Maging ang kanyang papa na anong nangyari sa inyo? Ba't kayo nag-iiyak ang lahat, no? So, yun daw ay dahil sa wala siyang naiintindihang gasino dahil hindi siya kasama sa journey from the very beginning ng kanilang panonood. Gayon din daw ang pag-aaral natin sa book na ito, Extraordinary. Hindi natin mararating at mauunawaan kung ano ang gagawin ng ating Panginoon sa pagwawakas ng ating pag-aaral na ito kung sa simula ng journey na to ay hindi natin ito mausisimulan. Kaya maaaring merong iba't iba tayong maging karanasan sa pag-aaral na ito, no? Na ako na-excite ako, no? At ang ibig sabihin ay gusto kong umangat kaysa kung ano ako ngayon. At kung ito ay mangyayari sa akin at mangyayari sa atin, napakaganda nun. Dahil kung minsan nakakapagod na ang maging normal na lang ang buhay. Kakapagod, lagi na lang ganito. O, di ba meron tayong mga salitang ganun? Lagi na lang ganito. Kayod ka ng kayod, trabaho ka ng trabaho, hindi ka naman umaasenso, nakakapagod na. Kailan kaya tayo aangat naman kahit konti? O hindi ba, mga kapatid? So, ang tao, mga kapatid, ay naghahangad din na tayo ay makaangat naman kaysa doon sa normal. Kaya, ang tendency nating tao, kapag tayo ay napagod dahil sa pagiging normal, ay umaalis na lang tayo. Ayoko na nga, wala namang pag-asenso dyan. Madali tayo magsawa. Bakit? Kasi walang thrill, walang pagbabago, walang pag-asenso. Well, ito nawang pag-aaral natin ito, mga kapatid, ay maging challenge sa atin upang tayo, mga kapatid, ay maging sensitive sa pakikinig at ang pag-aaral natin ito ay magbigay sa atin ng malaking inspirasyon na patuloy natin itong pakinggan at who knows, yung prepared plan ng ating Panginoon na hindi natin nakita, hindi natin narinig, hindi natin na-imagine noon ay dumating sa atin ngayon. Walang, sasabihin kong it doesn't matter, kagaya na sinabi ko kanina, kung ano ang ating profession, at sasabihin ko rin it doesn't matter kung ano ang ating age. No? Age doesn't matter. Sapagkat sa Panginoon, mga kapatid, kung napahinto niya doon sa Old Testament ang pagluma ng kanilang mga damit, kung napahinto ng Panginoon ang pagluma ng kanilang mga sandals or shoes, kung sila, kagaya ni Moses, ay napahinto ang paglulus niya ng strength, hindi, mga kapatid, tumanda si Moses, hindi siya nagbago ng lakas,
si Joshua at si Caleb ay nagtestify pa ng kanyang mamanahin, mga kapatid, ang inheritance niya. Humarap siya kay Joshua. Ibigay mo sa akin ang sinabi ni Moses na lupang dapat kong manahin. At kung ako noon ay 40 years old at ako ngayon ay 80 years old, ang aking lakas ay hindi nababago. Kaya kong lumaban at paalisin ang mga taong nakatira sa lupain na aking dapat manahin. At nakipagdigma si Caleb. That is extraordinary. So, kung iyon ay nagagawa ng Panginoon sa Old Testament, ang Diyos ay Diyos ng kahapon, ngayon, at ng magpakailanman. He never changes. Hindi ba, mga kapatid? Kaya, kung ito'y sasamahan natin ng ating pananampalataya, mga kapatid, ang challenge nito sa atin ay magbigay sa atin ng increase upang tayo ay maging above normality. So, magiging extraordinary ang ating buhay unti-unti. Kaya, sa unti-unti nating pag-aaral, pagpalain tayo ng ating Panginoon. So, yan mga kapatid, ang ating lesson 1, no? At nawa mga kapatid ay yung bang mahamon tayo na sa bagay na ito mga kapatid ay magbigay pa ng challenge sa buhay natin na bakit ba ako mananatili sa kalungkutan? Pwede naman ako magsaya. O hindi ba? Sa pamamaraan na espiritual. Hindi sa pamamaraan na ibinibigay ng mundo. Bakit ba ako mananatili sa mga bagay na ganito? Pwede ko namang ibaling ang aking kaisipan sa mga bagay na espiritual sa Panginoon. At yun ang magpapaligaya sa atin. So, nandyan mga kapatid ang kung baga sa para bagay yung meron kasing isang taong na naginip mga kapatid, no? At ito yung long time ago na na-share sa akin. Gusto nilang raw pumunta sa bahay ko, no? Pero yung bahay ko ay malayo sa kanilang kinalalagyan. Nakasakay daw sila ng motor, no? At dalawa sila, ang isa nakaangkas, ang isa nagdadrive. Ngayon, sabi nung nagdadrive, sabi niya, humawak kang mabuti sa bewang ko ha, kasi tingnan mo ang nasa dalawang side ng road. Ang sabi niya, apoy at saka mga demons na nagnanasang kapag sila'y dumaan, makuha sila. Kaya sabi niya, itotodo ko ang bilis nito ha, at kapag tayo nakalagpas dito, ligtas na tayo. So, yun mga kapatid, yun ay panaginip nila kasi nasa kasalanan sila. Pero gusto nilang pumunta sa akin, kaya gusto nilang pumunta sa bahay ko. Kaya malayo sila mga kapatid doon sa lugar ko. Yun ang panaginip nila. At pinakarurot niya ang kanyang motor mga kapatid, ang mga kamay ng mga demons mga kapatid na nasa both sides ng road ay pilit silang inaabot pero sa bilis ng kanyang pagpapatakbo ay walang nakaabot sa kanila. At sila yung nakarating sa bahay ko. Kaya sila yung na-save. Glory be to God, no? So yun eh. Ito yung buhay natin mga kapatid. Maraming gawa ng kaaway na maaaring pumigil sa atin, magbigay ng fear sa atin, doubt, alam niyo yun, unbelief, kaya ko kaya yun. Pero tingnan ninyo mga kapatid ang mundo. Na kapag naging determined sila sa kanilang mga sarili, tingnan niyo yung mga gumagawa nagpe-play sa circus. Pagtawid sa alambre, na kung minsan ay ngayon makakapanood pa kayo mga kapatid na parang nagja-jumping rope pa doon mga kapatid sa lubid. Nagagawa ng tao, that is extraordinary. 'Di ba? Hindi pangkaraniwan 'yun sa tao. Kaya ang mga tao grabe kung pumalakpak kasi hindi pangkaraniwan ang kanilang pinanonood. Bakit hindi natin gawin sa spiritual kagaya ng ating nakita kay Apostle Paul, kay Apostle Peter, at saka iba pang mga apostles. So kung iyon ay nagagawa ng tagamundo, mga kapatid, meron ding ibang daigdig sa spiritual na pwede nating maranasan sa biyaya at sa espiritu ng ating Panginoon. So let's get closer and closer to Jesus para tayo ay maging extraordinary people. Amen. Hallelujah. Amen. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen.
So tayo mga kapatid ay magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Rhoda. At tayo ay manalangin. At ang challenge nito sa buhay natin mga kapatid ay huwag nating maliitin, no? Kundi ating ipursu. At tayo ay hindi lagi nang umiiyak, hindi na tayo lagi nang nasasaktan, hindi na tayo lagi nang paatras ang gustong lakad, mga kapatid, no? Wala tayong victory doon. Pero hindi tayo ginawa ng Panginoon gayon. Ang favorite na verse ngayon nating mga Kristiyano, Jeremiah 29:11, ang sabi ng Panginoon, ano? Alam ko ang isipan na meron ako sa inyo. Alam niyo yan mga kapatid. Ang mabubuting mga bagay ang nasa kaisipan ko para sa inyo. At upang kayo ay magkaroon ng tiyak na kawakasan. Ano yung tiyak na kawakasan? Na tayo sa Kanya. Yun mga kapatid, hindi yung tatalikod tayo sa Kanya, hindi tayong aatras sa labanan, hindi tayong laging talunan, hindi tayong laging uuwi ng luhaan. Kung hindi, uuwi tayo ng ating tahanan na puno ng victory. Amen. So tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Dear Jesus, maraming salamat sa iyo, Ma, sapagkat kami, Panginoon, ay binibigyan mo ng kaunawaan sa mga bagay na noon ay hindi namin nakikita, hindi namin naririnig, at hindi namin nai-imagine. Totoong kapag ang mga salita mo, Panginoon, ay binigyan ng focus sa isang bagay lang, mga kaalaman at karunungan ay ipinagkakaloob mo at ang revelation, Panginoon. Kaya naman, O Lord Jesus, hallelujah, ito'y paraan mo upang kami umunlad. Kaya ipagkaloob mo, Panginoon, na ang iyong mga anak, ang lahat ng viewers na makakarinig ng videos na ito, Panginoon, ay ma-encourage at gayon din, Panginoon, ang kami, Panginoon, ay maging victorious, hindi defeated sa aming mga kaaway. Kaya Lord, salamat na kami tinawag mo, salamat na kami pinili mo upang kami sa buhay na ito, Panginoon, ay magkaroon ng mga karanasang hindi pangkaraniwan sa buhay Kristiyano. Kaya Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, i-bless mo ang bawat isa, samantalang sa iyo, Panginoon, Lord Jesus, inihahatid namin ang mga panalangin ito, puno, Panginoon, ugad ng pag-asa sa iyo, pasasalamat at paghahatid ng kapurihan sa pinakamataas, pinakamakapangyarihan at walang katulad mo pong pangalan. Sa pangalan mo po, Jesus, Amen. So, unang-una kong binabati mga kapatid ay si Sister Evelyn Flores dahil birthday niya ngayon. Happy birthday, Sister Evelyn. At pagpalain ka ng Panginoon, ang desire ng iyong puso para sa iyong sarili at para sa iyong anak naway ipagkaloob ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, binigay po mga kapatid ni Maris ang attendance natin. Alam niyo ba kung gaano karami? At hindi ko po alam kung ito'y babasahin kong lahat. 400 plus. At baka kayo ay mag-off na ng mga cellphone nyo sa dami ng babasahin ko. Pero at ito hindi ko po alam kung 444. Imagine niyo mga kapatid. Hallelujah. At ito'y pinagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat ito talaga ang prayers ko na makarating sa makapal na bilang na mga kaluluwa ang aralin na kung saan ay siya naman ang nagkakaloob. Siya ang nagpo-provide, mga kapatid, no? So, narito mga kapatid, John Matthew Abad, Randy Abad, Andrea Abad, Romeo Aban, yung pong mga naunang yun, ang unay apo ko, ang ikalaway anak ko, ang ikatlo mga kapatid ay manugang ko. Okay? Romeo Aban Jr., Algin Abanto, Dina Abdullah, Linda Abuhuela, Abigail Acorda, Edgar Advincula, Rodel Advincula, Ronan Advincula, Carla Aglibot, Imelda Aguilar, Donna Alaban, Rachel Alano, Nessie Alaton, Romeo Albinto, Lorna Alegre, CJ Alejandro, Vilma Alfanta, Florence Alvarado, Jocelyn Amarado, Villanueva Amaribic, Net Ancheta, Melissa Angat, Angel Ansales, Ariel Antonio, Junjun Asis, Nancy Araja, Presentacion Arcega, Leti Arciaga, Frankie Arona, Gonzales Arisgado, Gracia Aruganza, Jerry Arzobal, Ana Avenido, Lizel Averion, Chona Averion, Jonas Averion, Mandy Bakud, Hazel Badol, Mildred Baldeo, Glimay Baldes Tamon, Glenny Baltasar, Randy Banaag, Maricel Barinque, Rodel Barquez, Lucita Barot, Rubilin Basteng, Aiza Batangan, Nida
Nida Batoy, Annalisa Bautista, Lilian Bautista, Sonia Bayuca, Abraham Bijek, Doms Bijek, Maribel Bijek, Virginia Bijek, Telma Bijek, Merly Berana, Lynn Bernardo, Pepito Bernardo Jr., Ruth Binyar, Yvonne Jane Biongan, Girly Bukalan, Jimmy Bukalan, Jose Bukalan, Ruthie Book, Josie Boticario, Madzierm Brendios, Ruth Buencamino, sorry kung hindi ko na-pronounce ng tama, Leia Buendicho, Alice Bugay, Lydia Bungay, Baby Busano, Elisa Kabilogan, Dalmay Cabrera, Carlos Cabrera, Juliet Kabuquin, May Cadaro, Salina Calacalzada, Leonora Calubaki, Jovi Campbell, Helen Camin, Raisa Canarias, Arlene Capascia, Gloria Capascia, Leopoldo Capule, Henedine Cardo, Lynn Cardona, Carlota Cardosa, Jean Carig, Nene Carmelotis, Kiel Niel Caronongan, Leonie Carion, Gemma Cartel, Lisa Casila, Ricardo Castro, Gamaliel Catalunya, my pastor, thank you Pastor, Minerva Kayanan, Philip Cercle, Le Chel, Diana Colon, Rain Comendador, Jezreel Comendador, Ruth Comendador, Winnie Concepcion, Arlene Correa, Elby Crescencia, Fina Cruz, John Lloyd Cruz, Truda Cudal, Jaja Custodio, Myra Dagsil, Venusita Dagson, Alona Dalita, Chit Dalit, Jane Dalupang, Nancy Dangla, Rebecca Danglasan, Annie Dano, Bea Dante, Virginia Dayrit, Irene DB, Marisol De Asis, Elena Digamo, Shirel De Leon, Angel De La Cruz, Ellen De La Cruz, Rose De La Cruz, Sheila De Los Angeles, RJ De Los Santos, Pichi De Sengaño, Marlene De Yalanes, Jeriel Llamos, Romeo Diaz, Jane Diego, Sister Eunice, Rebecca Dinglasan, Ana Dionco, Edith Dolapaj, Benji Don, Mais Don, Chris Duan, Leonardo Earl, Mabel Ecoling, Joy Nail, Ednalgan, Jean Elizabeth, Net Encio, Jairo Ente, Tom Epis, Ann Escandor, Alejandro Escarpe, Janly Escote, Ederlinda Esguera, Minda Espino, Maria Estabilo, Lea Yupeña, Richie Fabito, Gemma Fael Doña, Annabel Fajardo, Conchita Paner, Cora Fernandez, Josephine Fernandez, Marie Fiesta, Evelyn Flores, Annie Flores, Sana Flores, Violi Flores, Adoracion Fojas, Lorena Fortis, Frederick Fred, Vicky Friala, Yolanda Friala, Norma Friala, Melissa Friapa, Maria Cristina Gadi, Nehemia Gahar, Nansky Galang, Christine Galang, GM Galang, Randy Galang, Reynaldo Galang Jr., Galicia Marie Galicia, Shirley Galo, Felicidad Garcia, Lorena Garingan, Melissa Gazo, Leviticus, Genesis, Exodus, wow, Chris Janice, Wendell Gerona, Emilia Gesmundo, Crisantemum Gadjola, Susan Gonzalez, Michelle Gonzalez, Nenette Graelios, John Ace Grepo, Emen Grepo, Trecia Gribsby, Visel Giyang, Lisel Hernandez, Jen Hernandez, Rowena Hayres, Marlene Ibuyan, Priscilla Iglesias, Yana Isabel V. Javier, Maria Javier, Cecil Javier, LP Javier, Eduardo Javier, Juliet Javier, Monsi Javier. Tawagin niyo pa yung iba mga Javier. Juliet Javier, Monsi Javier, Sumika Jerain, Celine Jo, Rodolfo Jimenez, Mary Hope, Jordan Israel Kibero, Alamag Kier, Feleriza Lacanlale, Edaya Lagasca, Mila Lagi, Robinyon Lani, Marilyn Lacerna, Gemma Latag, Armida Laureano, Marlon Laureano, Jocelyn Ledesma, Mirna Legaspi, Remy Levita, Ruby Liba, Estela Liberato, Maricris Limjoco, Mo Lingunin mo. Kakatuwa mga pangalan nyo ha. Laang Longtap, Len Lomboy, Chelsea Lomboy, June Lumibaw, Maribel Lumibaw, Junjun Lucero, Meme Lumagpas, Melanie Revilla Meluna, John Luna, Nina Lupango, Lenny Mabilangan, Janet Macariola, Solema Makusi, Paul Madling, Pastor Paul, thank you, Leona Magsina, Maribeth Malana, Normalin Malbino, Jocelyn Mamaril, Rachel Manalastas, Imelda Maningo, Ninita Mapagdalita, Leia Maputo, Leonie Marata, Lolita Maray, Gian Marcaida, James Marcos, Francisco Marilyn, JJ Martin,
Marie Chris Martin, Lala Martinez, Dario Martisano, Joaz Maxilom, Vivian Mendoza, Julie Mendoza, Ardina Mendoza, Corazon Mercado, Yolina Metrio, Sarte Mi, Elin Mijares, Rafi Mijares, Eric Mislan, Lingunin Mo, again, Bel Momo, Gina Mondero, J.M. Mondido, Neldi Monson, Vicky Morales, Stephanie Kate Mosqueda, Meljun Mulit, Neng Mumar, Rona Nadela, Fen Arbaez, Tess Nato, Batoy Nida, Jocelyn Nisperos, Lizel Nunala, Joanne Obsemeya, Nida Ocho, Alberto Osiman, Jack TV of Italy, Dorothy Ojeda, Ginny Oliva, Emeline Ompad, Nena Ompad, Susana Ompad, Andy Opdali, Alfred Ordolesa, Martina Orpia, June Orpia, Jocelyn Osorio, Annabel Pacardo, Lilibet Pasis, Helen Padaw, Juliet Padayo, TJ Paitan, Maribel Pahayak, Orly Pan, Donna Panganiban, Maricel Panganiban, Milet Panghulan, Adrian Panit, Edlin Panuelos, Lailani Paradela, Rosel Paras, Manolo Paras, Mary Jean Pasante, Johnny Pasaron, Olympia Pascual, Rowena Pasno, Medi Pasquel, Remy Pasquel, Madeline Paul, Alan Paz, Joel Peñones, Medes Peralta, Jonard Pespes, Ruchi Pido, Abet Pidor, Rose Picking, Evelyn Pilapil, Ronald Prieto, Robles Princess, Sam 23, Iris Puklawan, Firma Kiambao, Elvira Quiros, Mariluna Quichon, Ann Rush, Lourdes Rafael, Rodel Rafael, Nirutra Rajapaksa, Roselia Ramos, Cecilia Ramos, Peter Ramos, Elmi Ramos, Leia Ramos, Ramsel Ramos, Sheila Ramos, Jocelyn Raimundo, Eva Regidor, Edgar Regidor, Dali Relisiba, Malu Reta, Lynn Reyes, Aida Reyes, Anchi Reyes, Connie Rivera, Lani Robinyon, Rachel Rodriguez, Aida Rodriguez, Richard Roma, De La Cruz, Rosemary, Rotela, Rotish, Pablo Ariu, Sheila Sabio, Josephine Sakdalan, Cherry Sakura, Gretchen Salarda, Telma Salazar, Tina Salcedo, Edeline Salinas, Vivian Saliot, Lily San Mateo, Rosan Sanchez, Jeneline Felipe Sanchez, Rosan Sanchez, Ricky Sangle, Lily Santos, Teresita Santos, Leia Sarma, Mona Lisa Tamsi Sarmiento, Nor Sasis, Belinda Saura, Uchi Sayaman, Lizer De Villes, Rachel De Villes, Shiriel Oliveros Nivera, Noah Sresta, Brita Naslin Sresta, Noemi Silvestre, Emi Sixto, Genevieve Sixto, M. Sixto, Melb Soriano, Rolando Soriano, Amelin Saudi, Ken Fejing Subla, Jimmy Sulit, Margarita Solteras, Jin Sumayang Gerani, Ojerain Sumikad, Tess Wing, Pauline Tabora, Sisweng Tadle, HB Tamang, Merlin Tamondong, Jimmy Tapat, Bimboy Tari, Teresa Tiglao, Jomar Timbang, Gina Timbang, Joel Tinoco, Sixto Tinoco, Benaflor Tirona, Rowena Torres, Victoria, Jessa Torregosa, Connie Tulagan, Azria Tuluganan, Jenalyn Tumbaga, Jen Ubando, Roda Umali, Robert Uy, Robert Valdez, Almira Valente, Jasmine Banguaja, Genevieve Vega Velasco, Mirna, Debs Velasco, Marl Velonsa, Cesar Verano, Toria Vic, Lucy Villalobos, Seto Villalobos, Unrolled Villanueva, Amaribic Villanueva, Lilibet Waya, Ibanez Dona, Aileen Zabala, and Norgem Zamora. Wow! Natapos ko rin. Praise God. At maraming salamat sa inyong lahat. Jezreel Tunyakaw, Comendador is watching. Thank you for watching. And Marie Tesorero. Si Marie John. Thank you very much sa inyong lahat. God bless sa inyo. At see you Wednesday. God bless mga kapatid. At ingatan nyo lagi ang inyong sarili. Amen. Bye-bye na po.